The Missing Bride. Abay, totoo nga ba ang mga balita na nagbago na ang isip nitong si Michera de Juan patungkol sa kanyang desisyon sa pagpapakasal kay RJ, no? So, ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. So this time, let's talk about the missing bride dahil hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang investigasyon kahit ginugusto po ng mga kapulisan na itigil ng investigasyon, pero ang pamilya po ni Michera de Juan ang siyang may gusto na ituloy dahil po nakakita po sila na parang paulit-ulit na ikinukwento at ibinabahagi ni Michera de Juan na meron talagang abduction at meron pong nagganap na hindi kaaya-aya kay Michera, kaya naman po ito ay nakarating ng Pangasinan na nung sinabi po ni Michera na ito po yung kwento, no? Ano ko lang sa inyo, ulitin ko lang sa inyo, sinabi niya sa kanyang statement na sumakay siya ng UB Express dahil papunta po siya sa mall na nagbago kasi yung isip niya, pupunta sana siya dun sa mall na malapit sa kanila. Dahil nagbago po yung isip ni Shera, is gusto niya pumunta sa isang mall na kailangan mo pang sumakay, no, ng bus or ng UB Express para po makarating sa lugar na yon. Maaring yun lang ang available na vehicles na pwede niyang sakyan para pumunta po doon. Kaya napagdesisyonan niyang pumunta doon. And the story begins, no? Kung saan sinabi niyang may dalawang lalaki sa loob ng UB Express na tinali siya, piniringan ng mata, at eventually ay namalayan niya na lang na nasa Pangasinan na siya. Yun po yung narrative na paulit-ulit na sinasabi nitong si Miss Bride-to-be, no? The Missing Bride. Kasi kung hindi talaga naganap sa'yo yun, hindi mo masasabi yun eh. Hindi mo siya paulit-ulit na sasabihin kung hindi po yun ang tumatak sa utak mo. Kaya naman pinipilit po ng pamilya nitong si The Missing Bride, lalo na po yung tatay niya, na ituloy yung investigasyon, no? Na para malaman natin kung sino ba talaga yung mga lalaking ito. Kasi sa ngayon, tinitrace po nila dahil parang wala silang makitang tracing, lalo na sa mga ganyang vehicle. Mahirap po talaga matrace yan eh. Pero kung talagang lalawakan lang, titignan yung mga CCTV cameras kung saan dumaan itong si Michera de Juan. Sa galing po ng mga investigasyon, sa galing ng mga investigator, magagawa po nila yan, no? So, gusto lang talaga nila na i-skip na yung ganitong klase kasi parang feeling nila is yun nga, ordinary lang naman si Miss Missing Bride, diba? Kaya parang feeling nila okay na yun, ganon. Pero hindi po pumapayag ang pamilya ni Miss Shera de Juan. Gusto nilang may managot sa pagkawala ng kanilang anak. Pero kasabay nga nito, isa rin sa mga question ng madla at question po ng maraming mga netizen, tuloy pa rin ba ang kasal nitong si Missing Bride or ni Shera de Juan at nitong si RJ? Kasi po, base po sa interview, sabi po ni Mark RJ, hindi po namin pinoforce na mag-disclose si Shera sa amin. Ayun po yung isa sa mga tumatak. Pero according to RJ, fiancé of Missing Bride-to-be says she still wants to get married. So which means wala talagang problema kay RJ. Which means wala talaga silang problema ni Miss Shera de Juan kasi kahit po si Michera, gusto niya pa rin matuloy yung kasal. Tapos sinabi po ni RJ na nung nagkita sila, sorry sa kanya si Shera. Sabi niya, sorry, hindi ako umabot, ganyan-ganyan. Siguro yung mga panahon na naglalakad si Michera de Juan, di siya tumitigil na maglakad kasi gusto niyang umabot sa kasal. Kaso nga lang, sa layo po ng lugar, kahit lakarin mo yan, napakalayo niyan, diba? From Pangasinan to Quezon City, kung saan man sila. Diyos ko, napakalayo niyan. Kaya talagang di ka aabot. Sabi dito, tuloy ang naudlot na kasal ni Shera de Juan at Mark RJ Reyes. Ito ang kinumpirma ni Mark RJ matapos ang madamdaming reunion nila ng nobyang si Shera. Si Shera ang bride-to-be na napaulat na nawawala bilang ilang araw bago ang nakatakda nilang kasal noong December 2025. Sa panayam ni Mark RJ sa ABS-CBN News noong December 31st, 2025, ibinahagi niyang mismong si Shera ang nagsabi sa kanya at sa kapulisan na matutuloy ang kanilang kasal. So si Michera de Juan pa po talaga yung parang nag-confirm na walang kanseladong kasal, but gusto ni Shera na ikasal pa rin kay Mark RJ.
So dito pa lang parang malinis na talaga yung pangalan ni Mr. Mark RJ na wala talaga siyang kinalaman at wala po siyang hindi po siya yung cause ng problem nila ni Shera. So sa panayam nga niya, sa pagbabalita ni Mark RJ, actually po ayun nga po yung unang yakap niya sa akin sa may Pangasinan, nagsorry siya. Sabi niya hindi siya umabot. So sabi ko, wag mo isipin yun, wag mo isipin yung kasal. Ang priority is ikaw. Nakita niyo po yung emotion, 'di ba? Parang habang kayakap niya yung lalaking magpapakasal sa kanya, tas panay yung sorry ni Miss Shera, ganun. Tas iniisip niya pa rin na parang sobrang laki ng kasalanan niya kay RJ dahil hindi nga siya nakaabot sa kasal nila. Sabi niya, yung on the way din kami, sabi niya, yung on the way din kami pa uwi sa Quezon City, itong mga kapulisan natin, tinatanong siya, tuloy pa ba yung kasal? Sabi niya, opo, tuloy yung kasal, sabi niya. Pero sabi ko sa kanya, no pressure, kailangan mo munang mag-recover. Kahit gaano katagal, tapos kapag naka-recover ka na, tsaka na natin pag-usapan. Ngayon si RJ naman yun yung umaayaw, no? So sa ngayon, masaya raw si Mark RJ na nakitang bumabalik ang ganang kumain ni Shera. Isa raw sa magandang senyales na unti-unti nang bumabalik ang lakas nito matapos ang ilang araw na hindi pagkain mula nang ito ay mawala. So yun po yung update sa kanya, 'di ba? Parang kung ilang araw siyang hindi kumain, so nagre-recover siya. Up until now, nagre-recover pa rin po siya. So pinagpapahinga po namin. Pinapakain po namin yung mga gusto niya para at least makabalik po yung sigla sa katawan niya. Nakakausap na rin po namin siya kahit papano, sabi niya. Bagamat nakakausap, ayon pa rin kay Mark RJ, hanggang ngayon ay hindi pa rin maalala ni Shera kung bakit at paano siya napunta sa Pangasinan. Saad niya, hindi po namin pinoforce na mag-disclose si Shera sa amin kung ano yung mga bagay na naaalala niya. Gusto po namin siyang bigyan ng oras para makapag-heal at makarecover kasi ayun po ang kailangan niya ngayon. Noong December 30, 2025, tuluyang nakauwi ng bahay sa Fairview, Quezon City ang nawalang bride-to-be na si Shera De Juan matapos nitong matagpuan sa bayan ng Sison, Pangasinan noong December 29. Sobrang payat ni Shera, no? Grabe yung kapayatan niya. Sinundo ang dalaga ng mga tauhan ng Quezon City Police District QCPD kasama ang kanilang kapatid, pati na rin ang fiancé niyang si Mark RJ. Ayon sa QCPD, ay isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa pamilya ni Shera hinggil sa kinaroroonan nito ilang linggo matapos itong mapaulat na nawawala. Nakatakda na sanang ikasal si Shera kay Mark RJ Reyes noong December 14, ngunit hapon ng December 10 napaulat siyang nawawala ang magpaalam na bibili lamang ng sapatos na gagamitin sa kasal. So, ibig sabihin, whatever it takes, whatever happened to Miss Shera De Juan, ay pinipilit pa rin talaga ni Shera na matuloy yung kasal nila ni RJ. Pero si RJ naman ngayon ang nagdi-delay ng kasal kasi gusto niya palagang fully recovered. And then kapag naka-recover na si Miss Shera, maganda yung ginagawa ni RJ kasi parang hindi mo kailangan i-force yung babae na porket hindi dumating sa kasal. Hayaan mo munang tama yon, mag-heal, tapos makarecover siya dun sa trauma na inabot niya, maalala niya kung ano yung nangyari sa kanya, 'di ba? Kung meron mo talagang abduction, kung meron nga ba talagang hindi unusual thing na nangyari sa kanya. That's really interesting stories about Miss Shera pero yun po yung kanyang inaalala pa hanggang ngayon. Kaya naman sana nga soon mataloy na yung kanilang kasal at sana meron pong parang concerned citizen na mag-ambag dun sa kasal nila, 'di ba? Para naman mag-ibongga yung kasal nila at talagang hindi malilimutan ng tao. Inaantay kasi natin yung full statement ni Miss Shera De Juan patungkol sa nangyari sa kanya. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!